Mga ate at kuya, napag-usapan natin ang sinabi ng isang senadora na bilyones ang pera ng mag-asawa. At take note, in dollars. Stashed somewhere. So, international banks. For offshore accounts, right? Deposits sa ibang bansa. Kung ganyan kayaman, dapat matulungan naman ang mga kababayan. Hindi yung bibigyan lang ng bigas, bibigyan lang ng ayudang temporary. Trabaho ang ibigay. Di ba gasgas na nga yung kasabihan na ano? Teach a man to fish and he will live for the day. Give a man a fish rather. Bigyan mo ng isda, give a man a fish and he will live for the day. Teach a man to fish and he will live for a lifetime. So bigyan mo ng isda, mabubusog siya ngayon. Turuan mo mangisda, mabubusog siya habang buhay. Kaya yung ayuda, no matter how huge the amount is, kasi next year po, 500 billion, mapupunta lang yan sa corruption. Hindi hindi malabong mangyaring sa corruption mapupunta yan. Baka mamaya yung kunwari bibigyan ng ayuda ay mga patay na pala, 'di ba? Fake yung mga pangalan, sa kanila lang mapupunta. Tapos wala tayong liquidation, certification lang. O lalo yung mga MOOE ng kanilang mga opisina, paano natin makikita kung saan talaga napunta ang pera? Ay, certification lang na, we have to certify that this amount has been uh, liquidated already, yada yada. Anyway, kung ganun sila kayaman, nakakalungkot na sila lang. Paano ang mga ordinaryong Pilipino wala nang pag-asang umunlad? Baka sabihin nila, ay kulang ang 6 months para mapaunlad naman ng Pilipinas. So anong gusto nila, extend ang kanilang term? Dapat within 6 months, 6 years. So dapat within 6 years may mabago, di ba? Well, natuwa tayo, panahon ni Tatay Digong may nabago, nagtabaan na yung dating mga adik, di ba? Ang daing mga napakulong na mga involved sa kalakaran ng droga, bumaba ang krimen kasi nabawasan ng mga adik, di ba? Mga pranelya, o mga sinto-sinto dahil sa droga. May mga build tayo nakita. Kay PBBM, wala pa rin yung build better more. Inip na as. Kapshikils, nasa na yung build better more mo? Well, anong better more? O eto, kung bilyones ang yaman nila, hindi kaya bilyones din ang yaman ng kanilang ampon? Mga ate at kuya, may nagpakulay ba? Thank you. Tumunog ang aking cellphone. Kasi ang ampon yata nila eh. Ampon yata nila si Barney Kells. Kilala niyo si Barney Kells? Si Barney Kells ay Barney, di ba Barney yun? Barney. May utang pa yun kaya, no? Pebbles. Puntahan natin mamaya yung post ni Pebbles patungkol sa utang ni Barney Kells. Si Barney kasi violet yan na akla. Violet pala na dan. Violet. Violet na dinosaur yan, di ba? Si Barney. Anyway, may post si Barney. And sinupla ni Sas. Make sense mga ate at kuya. Okay, eto po. Connected kasi, parang feeling ko connected somehow sa yaman ng mag-asawa. Si Barney Kells kasi parang ampun to ng mag-asawa eh. 'Di ba? So ito ang post ni Barney Kells. Ay! Ang totoong pangalan ni Barney Kells ay natatakpan pero yeah. Comment nyo na lang sa comment section kung sino si Barney Kells. Kung hindi nyo alam, magtanong kayo sa comment section. Alam nyo ng mga Mawinians. Sasagutin kayo ng mga Mawinians. Yung mga matagal na nakasubaybay sa Principesa. Sabi ni Barney Kells, or ni Taning. Si Taning at si Tuning, asenso na sa buhay. Sana all. Tayo nga pa rin. Ang iba bilyonaryo na, tayo nga pa rin. Good luck talaga. Good luck sa atin ngayong 2024. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ay ang aking. Parang gano'n kanta, no? Hindi ako makapaniwala. Ako iyong ilaw. Huwag kang kumanta, Maui, walang pakulay. Kung ikaw ay isang panaginip, mauuwi ito sa damo. Kasi kamkam kayo na. Nawala na sa tono. Gusto ko nang magising. Mauuwi talaga sa bangungot yan. Hindi pa rin ako makapaniwala na na-manage kong magdala ng 100 kilograms na bagahe from Bulacan to Bristol. Achievement unlock na talaga. Sabi ni Barney. So, mag-like kayo dyan. Nawiwili na naman kayo. Achievement unlock. Bakit? Marupok ka, Barney Kells?
Mahina ang iyong katawan lupa, laki-laki ng katawan mo, taba-taba mo, para kang Buddha, kailangan haplusin na ang tiyan mo baka maambunan kami ng iyong pagyaman. Si Barnacle kasi ahon na ahon sa buhay, ahonero yang si ano, ahon na ahon talaga, ahonero, ahonera. Umahon na talaga ng bonggang-bongga, nag-aaral sa ibang bansa sa Brest, oo nga, biro mo yung bagahe niya 100, take note ha, ang sinabi niya 100 kilograms na bagahe. Na bagahe. Ano ibig sabihin? Singular. Isa. Kapag marami siyang dalang bagahe, mga ate at kuya, yun ay 100 kilograms na mga bagahe. Sa atin kasi hindi tayo katulad ng wikang Ingles. Yes, lesson 101 tayo. No? Language 101. Sa wikang Filipino kasi hindi tayo naglalagay ng S or hindi natin binabago ang spelling kapag nagiging plural ang isang bagay. Halimbawa, luggage, 'di ba? Ang luggage isa lang 'yon. Kapag marami, luggages. Arte. Fruit, 'di ba? Fruit. Iisa lang 'yon, prutas. Sa English, kapag naging plural ang fruit, fruits. Arte. Stimulus. Baliktad tayo. May S yung stimulus. Pero single yon. Kapag naging plural, stimuli. Fungus. Iisa. Kagaw baga ang fungus? Kagaw. Si Barney parang kagaw, no? Fungus. Pag naging plural, fungi. Or kung gusto mo pa, fungi. Arte. Sanay na kayo, maarte ang prinsipesa, may mas maarte pa sa akin. Hindi natin ginagawang kapag plural ang bagahe ay bagahes. Nagiging plural ang isang subject or ang isang bagay sa pangungusap kapag nilagyan mo ng mga. Ang mga bakla ay nagpasimod ng ating nagsayawan ang mga batya. May ganda na no? Anyway, so 100 kilogram na KGS na yan dapat taningin. Nag-aaral ka pang naturingan, spelling, hindi ka marunong. 100 kilograms na bagahe. Ibig sabihin, iisa. Ganun kabigat, 100 kilograms. Apakabigat nun mga ate at kuya. One time, bumili ako ng 50 kilograms na bigas. Diyos ko po, sakit sa likod bitbitin. Isang sako na 50 kilograms. 10 kilo nga lang sa isang na sakong bigas. Ang sakit sa kamay na bitbitin. Well, hindi ako malaking tao. 5'2" lang ako. No? Petite, nene pa. Doncelia, marupok. Pero si Barnacles pa lang ang mga ate at kuya. Maliit lang daw siya na tao. Sabi sa akin ni Attorney Nick, ni Bunso, parang magka-height lang daw sila. Kasi ako 5'2". Si Attorney Nick mga 4'11" or 5 flat. So si Barney, ganun lang din. Ang height nga ni Ma'am Shikels at saka ni Barney, parang hindi nagkakalayo. Maliit na tao lang yan si Barnacles. Pero malaki ang katawan niya. Talagang busog na busog yan. Mukhang maraming nilalafang yan. No? Nananagana sa buhay. Ahon na ahon sa kahirapan. Ahonera. Yung 100 kilograms, ang bigat niyan. Maleta ko mga ate at kuya nung itong pag-uwi ko nga sa probinsya. Akala ko ay, ang bigat akala ko mga 20 to 30 kilograms. Yung pala 15 lang. Kinakabahan pa nga ako baka ako mag-over baggage kasi magdadagdag ka ng bayad, di ba? So, nagbayad ako in advance. Instead of me carrying 20 kilogram luggage, ang ginawa ko ay dinoble ko. Nagbayad ako ng extra ahead of time para hindi ako madagdagan ng mahal. Mas mahal kapag sa airport ka na nagbayad. So, kung nag-online booking ka, magbayad ka ng di ba, for your extra luggage or extra kilograms for your luggage ng mura lang, like 700 pesos. Pero dodoblehin nila. Yung 20 kilograms mo, 40 kilograms na yung allowed, magbayad ka lang in advance. Sabi ko, okay, 40 kilograms ang bigat ng bagahe ko, hindi man ako umabot ng 20, sayang lang yung 700 pesos ko. 'Di ba? Na payment in advance kung sakaling mag-over baggage or sumobrang bigat. Ang bigat na ako sa 15 kilograms na maleta ko. Kasi nga, ang daming lamang mabibigat. Nandun yung mga high heels kong ang kakapal, shampoos, conditioners, blower, plancha,
Mga mabibigat na items, mga pampa-beauty ng Principessa, chocolates, mga pasalubong pag-uwi, andun lahat. So sabi ko baka mag-over baggage pa ako. Anyway, nagbayad naman ako ng extra, hindi pa rin. Pero bigat na ako sa 15 kilograms or kahit 20 kilograms. Ang bigat. Ay, tingnan niyo naman ang aking braso, di ba? Very much, nene. Payat-payat. Oo, talaga naman. Eh, si Barney Kels, well, na-manage daw niyang magdala. Achievement na daw talaga. Nabitbit niya yung 100 kilograms. Ngayon, ito ang supla ni Sas. Ano kaya ang laman? Yan ang tanong natin, Mat. Ano ang laman? Sabi ni Sas, oh, Hoy Barney, ito pala pangalan ni Barney Kels. Ni Taning, ayan pala pangalan ni Taning. Oh, verified account. Sabi ni Sas, anong reply ni Sas? Anong reply ni Sas or response ni Sas sa kanya? Anong dinala mo at naka 100 kilos ka? Student ka lang. Nag-aaral po kasi sa University of Bristol yata si Taning. Yeah, yun yata yung university niya. Lahat kami, friend, nag-travel. So lahat daw, marami sa, 'di ba? Marami sa atin nakakapagbiyahe naman. Ang 100 kilograms ay very suspicious or 100 kilograms luggage. Kaduda-duda. Ano ang laman? Alangang dala-dala niya ang mga libro niya. Tapos pag uwi ng Pilipinas ngayong holiday seasons, nagbabasa pa rin ng akla. For sure, di ba? Purga, ako mga tat kuya, kahit masipag ako mag-aral nung pumapasok ako in college di ba, 2016 to 2021. Tuwang-tuwa ako pagka sem break. Kasi 'di ba hindi na ano lamog ang utak ko sa pagbabasa, pagme-memorize, pag-aaral, pagre-research, napahinga ng bahagya. Kahit itong ano holiday break. O for sure si Taning kahit na magsipag siya sa pag-aaral, gugustuhin niya na hindi siya 'di ba, hindi siya magbabasa ng libro and what not. And besides mga ate at kuya, may mga online books. Lahat ng nasa libro nasa online din. Minsan yung mismong company ng libro may sariling website, pwede mo doong basahin. May e-books or electronic books na tinatawag. Minsan yung, 'di ba, yung topic nyo, sinishare naman ng professors. Isi-send sa email or maybe pupunta kayo sa may tawag dun eh, Google Classroom, parang ganun, ng teacher. Kung kailangan nyo mag-aral from afar, 'di ba? Kapag ka-asynchronous halimbawa, may mga dapat kayong pag-aralan sa bahay at hindi lang doon sa university. So babasahin mo online. In fact, nung panahon ko mga ate at kuya, isang beses lang yata akong pumasok ng library. 5 years ako, inabot ako ng 5 years kasi tumigil na ako. Instead of 4 years lang dapat yung kurso ko nitong huli. Isang beses lang ako pumasok ng library. Saan kami malimit? Sa computer lab. Kasi mostly, online kami nagbabasa. Sa computer na. May computer lab kasi laboratory. So doon kami mas malimit kaysa sa library. Unless hindi namin makita online, papasok kami ng library. Tandang-tanda ko, isang beses lang ako pumasok, nag-ingay pa ako, nasita tuloy ako, bawal nga palang maingay sa library. So ikaw, Taning, bit-bit mo ang libro, ano ang laman ng 100 kilograms mong bagahe? Kung damit yan, anong damit yun? May mga brilyantitos, may mga bakal-bakal, may precious metals. Ano ang laman ng bagahe ni Taning? Gaano kalaki ang bagahe niya na ang bigat ay 100 kilograms? Ano ang laman, Taning? Pera? Gold bars? Ano? Sagutin mo si Sas. Very suspicious ang bigat ng bagahe mo. Ikaw pa naman ay mukhang hindi naliligo. Aminado ka naman actually. Aminado ka hindi ka naliligo. In fact, nung pinatawag ka sa Senate, di ka naligo nun. Nagigitata ka, kintaban ka eh. O, nung kayo ni Trillanes, di ba, Taning? O, ano ang laman ng bagahe mo? Hindi ka mahilig maligo. Malamang konti lang ang wardrobe mo. Konti lang ang damit mo. Sana hindi nagtututong ang undergarments mo, ha? Mga ate at kuya, ano ang laman ng kanyang bagahe? Ba't ganun kabigat? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.